this day and age, napakadali pa rin sa tao na manghusga sa pisikal, na kaanyuan, di ba? At kung ano pa, yung gender, etc. Paano natin ito mababago sa sarili natin? Okay, unang-una kasi may mga pagkakataon na palagi nating iniisip, ay, ganito ang normal, ganito ang hindi normal. So sometimes, may mga pagkakataon na pag hindi nag-agree isang tao, parang sasabihin, hindi ka nakakaintindi. Ano na ngayon? Nag-evolve na ang panahon. So dapat maintindihan mo. Alam niyo, pagdating sa ganyan, wala naman tayong sinasabing tama or mali. Pero meron tayong magkakaibang opinion. So kung magkakaibang opinion natin, intindihin natin. Kasi yun ang pinaka-importante. Yung maintindihan nyo ang bawat isa para hindi tayo magkakagulo. Kasi kahit ano pang sabihin nyo, talagang may mga pagkakataon na traditional ang ibang tao. Meron ibang tao na yun ang paniniwala. So, re-respetuhin natin ang bawat isa. Ang dami pong pwedeng trabaho. Hindi po pwedeng sabihin natin na nag-a-apply. Kasi pag sinasabi nyo nag-a-apply, imposible na talagang wala hong tatanggap dyan. Dahil lalo po sa panahon ngayon, marami pong pwedeng sabihin trabaho. Ayaw lang nating gawin yung tamang paraan para magsipag tayo. Ayun, okay. Nagka-ideya tuloy ako, kausapin natin yung mga kumpanya, di ba? Para yung mga tao dito makapag-apply. Siyempre, may training din yan. Okay, tingnan natin, ha? So, Pastor Jeff, ano ba ang pwedeng gabay ng lahat kapag nagiging mapanghusga at pakialamera sa buhay ng iba? Ayun. Ang sabi sa Bible, huwag kayong humatol ayon sa panlabas na anyo, kundi humatol kayo na may matuwid na paghahatol. But this verse is saying, let God do His part. Sabi sa Bible, do not take revenge. So huwag daw tayong gumante because si Lord, pag gumanti ka si Lord, sige, hands off na ako, gumanti ka na eh. Pero pag si Lord ang gumante at ikaw yung sa tama, mas matindi yung ganti ni Lord. Kaya sabi niya, leave room for my wrath. Magtira ka ng kwarto para sa galit ko. Ito talaga mawawala to kung hindi umabot sa ganitong may chismisan pa and all. Kung magbabayad lang to si Ate Dalisay, tapos na yung kwento. Tama ba, Ate Vanessa? So, I think kaya na nagsimula dahil hindi makabayad and then nagkasiraan na. So, ang akin lang, wag na tayong nanganak pa yung problema nyo eh. Financial lang ang issue na ngayon. Bigla may moral issue pa ngayon and all. So, siguro Ate Vanessa, pwede mo mapatay yung chismis o kung ano man yung kinakalat niya. Kung mananahimik ka na lang, kaya mo lang siya. Hayaan mo na si Lord na lang kung ano. Dahil nakita ko naman, mabait ka, maluwag ka in terms of pagpapalugit. Ikaw naman, Ate Dalisay, bata ka pa. 25 years old ka ba, ate? 50. Okay, so, ang bata, no? So, kaya mo pa magtrabaho. Dada, may payo ko sa'yo. Ito lang naman. Mas maganda siguro kasi bata pa yon. Again, may anak. Baka makatulong din na hindi ako pabor sa relasyon na gano'n. Yun lang naman. Bilang pastor, okay? It's not my opinion. It's the opinion of it's the truth in the Bible. I'm not after my opinion. So sabi sa Biblia, huwag tayong makiapid. Huwag tayong magsama sa hindi natin asawa. Whether same sex o magkaibang sex. Basta, sabi sa Bible, kung di mag-asawa, huwag magsama. So yun lang po yung payo ko. Manahimik lang yung isa, tatahimik tong gulo na to eh. Tatahimik na po. Ginagato ang ampay. Tingnan mo si Kuya Alan, tahimik. Tingnan mo, ganyan lang yan. Alright? Wapo lang siya. Pogi lang, pogi lang. Alam, sorry nasabihan kitang pangit ka. Kasi ayoko naman kasi Alan na. Kaya sabi nakakayas tao. Kasi Alan. Kasi may apektado sa akin yung mag-ama ko. Kaya hindi naman tama kasi talaga yun. Van Halen. Lalaki. Na pangit. Ay, asagana na kasi. Ay, pinagpipilitan nyo talaga, ha? Pinagpipilitan. Friend naman tayo nun eh. Friends naman kayo, bakit Alan may pagsinta ka ba talaga kay Vanessa? Wala, wala. Okay. Hindi ako pwede eh. May pamilya na ako. Di ba lang? Attorney Rob, okay, nagkagulo na sila, right? So, sa puntong ito, dapat kaya meron na silang kasulatan. Kunwari, start over tayo, okay? Parang zero ulit lahat, okay? Sabihin natin, pero may utang pa rin, right? Pero yung utang na lang at yung patakaran niya, kailangan malinaw sa kanila na kapag hindi nakabayad ng ganito pa rin, kailangan na talagang
ganito po, no, kung papayagan ni Ate Coring, no, tutulungan kayo ng firm ko na gawing kontrata ninyo, no? At kami pa yung magnonotaryo niyan para talagang binding sa inyo lalo, no? Sa inyo po, maganda magkasundo na lang kayo kasi po dahil kahit abogado tayo, hindi po natin gusto na ang lahat ng tao ay nagdedemandahan. Yes. In fact, ito pong face-to-face, no, ay kaalinsunod sa policy ng ating gobyerno, no, na to help resolve disputes. Kaya naman po, ayusin na lamang po yan. Magkakaroon po kayo ng kasulatan. Isoli po yung kinuha ni ate na nakagamitan. At kapag hindi ka nakabayad, ate, bibigyan natin ng kapangyarihan si Ate Casera na paalisin ka po sa tinituluyan mo nang wala ng court order. Okay po? So kung okay kayo po doon, tutulungan ho namin kayo. Ayan, maganda. Thank you, Attorney Rob. Ayan.